tayo na daw. Action na. Ako si Doc X. Ako naman po si Doc Y. O Doc, may nangangailangan daw ng tulong natin. Tara na, bis na tayo. Tara. Hindi niya suot mo mali, pang mental yan. Dapat pang dental, balik. Ako po si Doc X. Ako po si Doc Y. Kami ang Dental Dynamic Duo. Gwapo mo, Doc X, ha? Di nga. Mas gwapo yata ako sa'yo. Tama na nga yan. At meron tayong bayan na dapat paglingkuran. Dapat kailangan natin ang matatag at matapang. Tama, meron pa tayong kailangan gawin eh. Kailangan natin ayusin yung mga mortar. Yung tartar pala ng mga katutubong kailangan nating puntahan. Saan nga ba yun? Sa Barangay Tulgao sa Kalinga. Tara mga kababayan, mga kapuso, dyan lang kayo. Pupuntahan natin ang bayan ng Tulgao dito sa Kalinga. Panoodin ninyo. Punta na po tayo. Sa layo ng lugar, inabot ng humigit kumulang 24 na oras ang aming biyahe para lamang marating ang bulubunduking lugar ng mga Tulgao. Mahirap, matarik at malubak ang paakyat sa kanilang lugar. Sa hirap ng paakyat ay nasira pang radiator ng aming pick-up. Dok, nangyari, Dok? Ayan, bumitaw yung radiator. Yung lahat butas. Buti na lang may acrylic. Wala kami ibang gamit dito sa bundok, kundi pan-dental lang. Yung acrylic yun, may casta press. Self-cure. Total, yung material is made up of resin material. Subukan nating makaabot sa pupuntahan natin. At least maabot lang namin yung pupuntahan, then doon na natin i-repair. Pero hindi naging sagabal ang pagkumpuni nito ng maparaang Dental Dynamic Duo. Ginamit na yung pantapal sa radiator ang dala naming dental acrylic. At presto, napaandar uli ang aming pick-up. Sa kabila ng magandang tanawin sa lugar ng mga katutubong Tulgao, hanggang sa ngayon ay mahirap pa rin ang kanilang kalagayan. Madalas, ang mga Tulgao ay nagtitiis na maglakad dahil sa isang biyahe lang ng jeep ang kanilang transportasyon sa maghapon. Naabot sa halos 2 oras ang biyahe. Malaki ang respeto ng mga Tulgao sa kalikasan na kanilang maagang natutunan mula sa kanilang mga ninuno. Isa sa mga ikinagalang na miyembro ng Katutubong Tulgao na si Season Paut ang humingi ng tulong kay Mother. Magandang araw po. Ako po si Season Paut, isang katutubo at naipanganak dito sa Tulgao Tribe, Kalinga. So sa hirap ng buhay noon ay ang kinakain po ng mga tao dito, kagaya po ay bigas at kamote. At saka yung ulam namin ay asin, minsan wala. Ayon kay Lakay Season, walang nakakarating na dental services ng gobyerno sa kanilang lugar. Yung alternative solution talaga doon sa paniniwala. Kahit na pinapaliwanag natin na ganito, yung side effect, yung negative effects na ng pagngunguya ng tabako or yung nganga ay ganito. Kadalasan aniya ay napapabayaan ang ngipin ng mga Tulgao dahil sa hirap ng buhay at kawalan ng sapat na kaalaman. Dagdag pa nito na malayo sa kabihasnan ang kanilang lugar. Wala sila talagang choice dahil wala silang pangbili ng toothpaste at saka toothbrush. Isipin po natin mga kapuso, dahil sa layo ng Tulgao, hirap makarating ang mga supplies dito ng toothpaste at ng toothbrush. Kaya kami nandito ngayon, ang Dental Dynamic Duo. Asa na ba yan si Doc X?
Andito na ako sa Kalinga, Doc Y, dahil kailangan ko nang umpisahan ang paglilinis ng ngipin ng mga katutubong tulgaw. Ang unang prosesong dental management na ginawa natin ay ang cleaning o ang tinatawag na oral prophylaxis. Doc, ano ba tong plaque and tartar? Kaya yung pasyente hindi pumunta sa kanilang mga dentista, itong plaque nagiging tartar. Ito yung matigas na bahagi ng ngipin na kung saan ang oral prophylaxis ang kailangan sa pagtanggal nito. Ito pala yung pinagmulan ng plaque, later on magigiring tartar na kailangan linisin. Tama, Doc Y. Ano siya? At isa pa, Doc Y, pag itong tartar na ito ay sa tagal nang hindi pumunta yung pasyente sa kanilang dentista, sumisiksik itong tartar na to Pababa. paiba yan, pa, pailalim ng ating mga gums o kaya gilagid. Kaya tayo nagkakaroon ng gingivitis. Doc, ano yung ginagawa natin dito? Ang ginagawa natin dito ay ang pagtanggal ng mga tartar o kaya calcular deposits. Mapapansin natin dyan, Doc X, di ba? Magtatanong yung mga kapuso natin, bakit kailangan tayong gumamit ng mga materyales na yan? Ano bang tawag dyan? Doc Y, yan ang tinatawag na ultrasonic scaler. Okay. Ang ultrasonic scaler ay isang makinarya ito na nagbabibrate para durugin ang matigas na tartar sa parte ng ngipin ng pasyente. Okay. Malaking bagay pala itong materyales na to. Itong machine na to para matanggal niya ng mas mabilis yung mga tartar. Tama, Doc Y. Okay. Nung nakita natin makinis yan, ano nang susunod natin gagawin, Doc X? Yan na, mag-a-apply na tayo ngayon ng paste or fluoride Okay. or toothpaste na gawa na medyo na may manghalo ng fluoride ito. Okay. Ina-apply ito sa buong ngipin, tapos pagkatapos nito mag-brush natin, iba-brush natin para pakintabin natin yung ngipin. Okay, paalala din natin sa kanila na itong ginagamit na pamis na to or yung fluoride, may laman na tong mga para mapakintab, maalagaan yung ipin natin, mga kapuso. Yun yung nilagay ni Doc X pagkatapos niya mag-scale. Tapos, ang susunod na natin pagkatapos natin magawa yan ay lalagyan na natin at ano nang gagawin natin doon, Doc? Mayroon tayo nakitang brush, di ba? Oo, tama. Ipapolish na natin yung ngipin. Yes, para brush and kumintab. polish na yan. Yes. Doc X, Mm. yung susunod nating gagawin, power blasting. Siguradong gwapo yung dentistang gumawa dyan. Sabi Sino nila, ba yun? tingnan nga natin. O, Doc Y. Oh! Ako pala yan Oo, eh. ikaw. Tingnan mo nga naman ano. Yung gagawin natin na procedure na yan, Doc X, power blasting. Mapapansin natin dito sa proseso na to, sa ginagawa natin, dun sa pasyente natin na tigatulgaw, cleaning muna. Initially, cleaning, scaling through ultrasonic machine. Okay. Ito ba, Doc, masasabi din ba natin na proseso ito ng pang-bleaching or pang-paputi ng ngipin? Actually, doon sa sistema na ginawa natin dito sa pasyente natin, kung hindi kaya or natatakot yung pasyente natin magpa-bleach, pwedeng dumaan siya dito kasi nakakaputi na to ng ipin. Maganda. Maganda na ito. to. Ito pa lang, etong proseso pa lang na to, hindi pa tayo nagbi-bleach, mapapaputi niya na yung ipin. Papansin natin din doon sa ating ginagamit na machine, kung powder lang, dapat back-upan ng water yan. Ngayon naman, merong mga machine katulad ng ginagamit natin, powder tsaka machine na yan. Kaya meron na kaagad water supply. Okay, Doc Y, ano naman itong nilalagay mo ngayon sa ngipin ng pasyente? Yan nilagay natin sa ipin ng pasyente, mapapansin natin na naghalo tayo ng fluoride. At the same time, may pahamis yan. Very minute or small grade material para siya yung magpapolish, magpakita ng gloss ng ipin. At the same time, meron din siyang kahalong fluoride. So, habang binabrush siya ng dentist, definitely kailangan magstay 1 to 2 minutes na binabrush ng dentist yung teeth para magkaroon ng absorption din doon sa ipin. Ayan, mapapansin natin, sobrang smile na ni tatay. Okay? Ganon din yung dentista ninyo, lalong napasaya at fulfillment ng bawat isang dentista yung makita nilang nakangiti na yung kanilang mga pasyente. Mahigit 50 pasyente ang natulungan po natin dito po sa barangay ng Tulgao.
Tama, Doc Y. Natapos natin ang cleaning at power blasting at marami pa tayong gagawing dental treatment. At walang aray. Sa susunod pong Sabado, mga kapuso, magkita-kita po tayo. Ako po si Doc X, na X na po lahat ng problema ng ngipin. At ako naman po si Doc Y. Check na po tayo sa lahat ng mga problema natin sa ipin at nagampanan natin yung kailangan natin gawin ngayong araw na ito. Kami po ang Dental Dynamic Duo para sa Doc Smiley!